Kapag may usok, may buhay. Kaya kakain tayo dito ng ilaw-ilaw. Chicken. Oh, no. Oo nga. Try natin. Mainit. Ang sarap. Ang sarap. Ano ba ito? Ang sarap nung ano. Pwede ito sobrang sarap. Hola! I am Summer Bella. This will be my travel series wherein you will see my amazing adventure and relaxing leisure. Join me and let's experience the food, culture, and nature of the beautiful country, Greece. Everything I eat in Greece. This is our first Greek food. So basically, it's a handmade potato. Harap. Tignan mo nga yung feta cheese nila kasi lagi sila kumakain ng feta cheese. Harap. Hindi siya maalat. Ayun. Nakarating lang namin galing airport. Tapos, nag-Airbnb namin, doon lang sa side na yun. Ito yung pinakamalapit namin na napuntahan. But surprisingly, mukha siyang masarap. Ito yung tinapos nila. Ang ganoon pala, lahat ng binayaran namin dito, kasama na to, is 16 euros. So kung sa dirhams, mga nasa 60 to 65 dirhams. Pwede na. Ito, ang sarap ng feta cheese nila. O ano, ang kulandahan dito, ang liit lang yung space. Ang liit lang yung space. Tapos, wala silang menu. Kung ano lang yung menu of the day, yun yung sinuserve nila. Tulad ngayon, ito yung menu of the day nila. Sobrang generous nila dito sa feta cheese. Kinikilig ako sa feta cheese. So, excuse me, kung hindi ko ito mauubos. Pero maganda ng feta cheese nila. Hindi sila kasing alat nung Arabic feta cheese. Okay naman. Pero sobrang dami nito. Papagisang lang sa bato. Ay, meron silang fried siomai. Okay, I'll have this. Cheese. Breakfast sa bake shop na hindi ko ma-pronounce. So this is cheese. Ayan. Tingnan natin. Feta cheese. Sobrang rich siya sa feta. Feta cheese pie. Sa dami kong pinuntahan sa Asia, ngayon lang pala dito ko sa Europe makakakita ng coconut fountain. Bibili tayo ng coconut fountain. How about this? What do you want? What's this? I don't know. You don't know. Coconut. Coconut. You know coconut? Yeah, one. Look, coconut. Coconut. One slice, €1. What do you want? This. Coconut fountain. Thank you very much. Thank you. Hindi masarap. Alam mo yung Diyos sa mga gata. Ganun ang lasa niya. Tapos yung €1 pala. Isang slice. Tsaka bawal siya.
Sabi nung isa, what's this? What's this? Sabi niya, I don't know. Galit siya. Street food. Pero refresh. Hi, can I have meat variety small plate? Can I have meat variety small plate? Yes, all in small. Small. Okay. You don't like the big? No, small. Okay, the small. Small and sweet. Thank you. Thank you. Thank you. Kakajowa na talaga ako dito. Nahalikan pa ako. Pwede na ba si Kuya? We ordered small. At ito yung small nila, tignan nyo. We have sausage, we have chicken, we have croquette, we have meat, we have lemon, at kung ano-ano pa. So let's dig in. Ngayon ako makakakain ng pork shawarma. Yummy. I hope the cat is not a vegetarian. Meow. Are you vegetarian? Like lava niya. Done with brunch. Breakfast na, lunch pa. Ay, hindi, breakfast pala ako kanina yung cheese pastry. Pero ito na lang yung natira. Hindi na talaga kaya ng dalawang pagod na tao. Sobrang dami. Ano pa yan? Small pa yan. Ha? So, kaya ito, 28 euros. Yung tubig, hindi ko alam kung magkano kasi medyo maganda yung lalagyanan. Pero for 30 euros sa dalawang tao, okay na, busog na. Baka hindi na ako makapag-dinner. Sa Greece, lagi silang may complimentary. Tulad itong cake na orange cake siya, complimentary. Yum. Calimera. This one. Chocolate. Yeah, cheese pen. So ito yung murang version nila ng kanilang bacon. Ito is 2 euros. Thank you. Banana bread. Ang lamig. Hindi lang. Malamig siya kasi nasa daan lang siya. Pero not bad na rin. Hindi yung itsura niya. Calimera. Alam kasing sitsa. Hi, so we are new. It's only 3 euros and 90 cents. Lukemades is like Lukay Mat in the UAE. So, check natin kung anong pinagkaiba ng Lukemades and Lukay Mat. There's a classic Lukemades. Ito yung honey lang and cinnamon. They're very generous sa cinnamon kung makikita ninyo. So, try natin. Mainit. Mas rich siya. Mas thick siya. Compare mo sa Lukay Mat. Kasi Lukay Mat meron siyang ibang lasa eh. Lalo na pag hindi siya kasama niya. So ito, okay na rin. Then very rich sila sa honey. Hindi yung crunch. Gusto ko pa, kaya lang marami pa tayong kakain ng Greek food sa day 2 ng ating Athens food. Kapag may usok, may buhay. Kaya kakain tayo dito ng ihaw-ihaw. This is pork or chicken? Pork. Dico una buona coperta di queste ma. Pero mukhang wala silang sauce dito.
Thank you. Efaristo. Evaristo. So dito, sa Pilipinas, di ba? Kapag bumibili ka ng barbecue, may kasamang sauce. Dito, pag bumili ka ng may barbecue, may kasamang tinapay. Lord. Ano ba? Itong chicken. Oh, no. Oo nga. Ang sarap. Ang init. Malinamnam siya. Kanina nagtataka ako. Sabi ko, bakit parang wala silang sauce? Pero yung ano nila, yung barbecue nila, hindi mo na kailangan ng sauce. Kung nakita nyo kanina, una, i-squeeze siya ng lemon. Ito yung pork. I-squeeze siya ng lemon. Tapos, lagyan lang ng asin. Top. This is €1, 50 cents each. So, mamangkan siya. Less than 10 dirhams. Ganun. Ganito yung version nila dito ng karinderya. Parang gourmet pa rin. Thank Or you. one water, one Coca-Cola Zero. Thank you. Walang pakis dito. Dito sa kabila, sa may plaka, may pakis. Dito wala. Well, anyway, dito tayo sa Meet the Greek. Isa to sa mga nasa top 10 na souvlaki and gyros dito sa Athens. Pero walang pakis dito. Matuloy. This is the pork gyros. First time ko kakakain ng shawarma na may na pork. Tapos meron din tayong souvlaki dito. So basically, it's a pork barbecue. Souvlaki means barbecue. Tikman natin ang gyros. Very nice. Tapos ito yung ano na to? Meat Greek sauce. Nasa sriracha. Nice. Hack of pork souvlaki. Put the sauce and then raw onion. Very juicy. So we're here at MS Rooftop Bar and Restaurant. Ito yung isa sa mga mabubuk nyo na overlooking sa Acropolis. So, hindi nyo siya masyadong kita, pero dito, from my naked eyes, appreciate ko siya. Ngayon, try naman natin yung kanilang pasta. First, kamshan. Nice and creamy. And here we have pork chop, and then chips. Ang sarap nito. Pero second siya dun sa kakilala kong gumagawa na chef. Ang pangalan niya Chef Algelin. Para sa akin, siya yung pinakamasarap gumawa ng pasta. This is second to Chef Algelin's pasta. Always make sure you have a room for dessert. Let's try the dessert. Brownie. Sarap. Gelato, ang sarap. The best. Thank you. Very nice. Cappuccino with cinnamon for you. I'll have Fredo. Bye-bye. So Thank you. Fredo. Bye bye. Thank you. So Fredo. Afaristo. Afaristo. So oh, so it's okay. It's okay. Thank you. So their traditional coffee is Fredo. Fredo is a double shot coffee. Tapos binblend nila with two ice. Then after no, nalagyan pa nila ng ice. So basically para siyang para siyang cold drink natin pero mas strong.
So we are settled na. Yung binook namin is merong table kasi na-anticipate ko na to, nakakain kami dito. And mahirap naman kumain kung parang ganun lang yung table nyo. So mahirap, yung seat nyo rather. So eto, may table na talaga yung ginawa ko. And then now, ang bigat, I'm having croque mansour. This is my new favorite now. Croque mansour. Croque mansour basically maraming cheese. So meron siyang tinapay, tapos sa loob meron siyang ham and then cheese. Tapos sa top may cheese. So meron croque madame. Yung croque madame naman meron siyang egg sa top. Yun lang yung pinagkaiba nun. So bakit croque madame ang tawag doon? Kasi egg is fertility. Fertility is female. So yun yung reason kung bakit croque madame yun. And then this is croque mansour. Tikman natin yung croque mansour. Ha? Meron, pinapahero ng predo. Ang tapak. Kaya kang paglaban. Baka mag-cappuccino na lang ako. May usual. Actually, flat white yung usual ko. Pero hindi ko alam kung yung flat white sa dito. So, nag-cappuccino na lang ako. Cappuccino with cinnamon. Afaristo. Evaristo. Thank you. So, this is our first day in Milos. Unfortunately, pero sana maging okay. Sumama yung pakiramdam ko. Maybe because of the travel kasi 7 hours yun. So, ang plano namin dito kasi sa Greece, lagi kaming nag-meet. So, plano namin dito dahil nasa island kami, seafood naman. Dami-daming nakaing anchovy. Parang na-master ko na kung paano ang tamang pagkain. So, papakita ko sa inyo. At inyo dito. Sa gitna. Sama pa rin pakiramdam ko guys dahil naunalan ako sa naudurog. Tanggalin nyo yan. Nandiyan nyo ng lemon. Nandiyan nyo ng asin. Actually, yung asin dito ganito. Pero ang tagal. Sumasakit yung kakaganyan. So, binudbud ko. Dinadya ko. Diba? Nandiyan mo ng hand-cut fries. Lasang tuyo. Actually, anchovy to. Sobrang fresh na. Itong squid nila, masarap din. Kung mapapansin nyo, kakaunti lang yung flour or baka nga wala pang flour to. Pero sobrang fresh. Hindi siya rubbery. Melts in your mouth. Look at their baklava. Everything is big. Morning! Good morning in Milos. Today we decided na magpahinga muna kasi sobra yung lagnat ko kagabi. And then masakit lahat ng katawan ko, lahat ng parte ng katawan ko dahil pa rin dun sa nadulas ako. So ngayon we're having coffee dito lang sa labas ng Airbnb namin. And then eto, pie. Hindi ko alam kung ano na tong pie na to. Nag-hallucinate na yata ako kagabi. Pero mukha siyang masarap. Meron siyang almond. And then meron din tayong chocolate croissant. And then syempre kape from Viva. Pakaganda ng view. Kung makikita nyo lang yung view na nakikita ko. O ayan, nakikita nyo na. Sobrang ganda. Ano kami? Nasa harap kami mismo ng dagat. Mamaya ipapakita ko sa inyo pag kaya ko na yung ibang part naman ng Milos. Thank you. Efaristo. So this is our food for tonight. So we have steamed mussels. Ay, tignan mo yung mussels. Medyo mapayat. Payat siya. Anyway, ito yung steamed mussels. Tapos meron tayo the usual French fries, hand-cut. And then we have, ano nga ito? Pastisyo. Pastisyo is a Greek version of lasagna. At meron tayo dito tinapay. Kung mapapansin nyo, nag-start na kami kasi sa totoo lang, this is the first meal of our day. Yun nga, nagpahinga ko kanina. I feel better na.
Sana magtuloy-tuloy dahil tomorrow is another day. So, let's chow! So, for pastisyo, yung taas niya, parmesan cheese. And then, bersamelli. Tama ba? Hindi, bucatini. Bucatini. Ano ang bucatini? Parang version siya ng spaghetti na matataba. Hindi, yung puti. Ano yung puti? Mornay sauce, parang bechamel sauce. Bersamelli. Ano yun? Ano? Noodles. Anyway, pa natin. Tapos beef ba to? Yes. Ito yung ano niya, Like bolognese sauce. bolognese sauce. Ito yung pasta niya. Para siyang... Parang ano to? Anong tawag sa pasta na to? Bucatini. Bucatini. Guys. Kumain naman natin yung muscles niya. Papaya. Kumain natin. Kung lasa siyang sinigang. Ay, tinola. And kung makikita nyo, ang view namin dito is Makayate. Yan. Wala. Dito, bespoke yung kanilang menu dito. Alam nilang mahilig ako sa tahong. Kaya yung tinahong, lagyan nila ng S. S for Summer. summer. Okay, guys, this is a way to welcome everybody. This is what we Greeks eat. This is total Greek. It's 100% Greek, okay? We drink puso with seafood. And fava beans is like chickpeas. We also eat this with seafood. Okay, this is our job. That's tomato with feta cheese. Olive paste. Olive paste with cucumber. That's right. I love Fad's. Okay? Fad's accent. They are from Trinidad. We got the first. We got only one more. Thank you. Yeah, guys. Thank you for coming. Thank you everybody for coming here. It's a way to welcome you. So, Yabas. So I'll try feta with Russian beer. Yeah, I can make the one. So, nandito kami ngayon sa Medusa. Isa ito sa mga sikat na kakainan mo when you are in Milos. Ngayon mag-order tayo ito. Can I order? Sure. Madami na yung tao dito sa Medusa. Buti na lang, nakakuha na kami ng spot. So, nandito kami para sa grilled shrimp. Meron kaming grilled octopus. Ito talaga yung dinayo namin dito. Meron kaming french fries para lang sa carbs. And then tzatziki. Tzatziki is made of yogurt, cucumber, olive oil, garlic, lemon. So, yan. When in Greece, magmuna natin. Masarap. Masarap. Ano ba ito? Ang sarap nung ano. Pwede ito sobrang sarap. Lasang-lasa mo yung smokiness niya. Eto, akala ko nung una talaga kasi nga sun-dried siya. Akala ko magiging ano siya, matigas, pero kung gugustuhin kong mag-retire, dito ko gusto mag-retire. Sa Medusa Restaurant. According to my travel guide, Sebastian, Greece explained, before Santorini explained, in Santorini, this is the most delicious souvlaki
in Santorini. We'll try. This is our first food in Santorini. We'll try Sebastian. One chicken, one pork. Evaristo. So how you need to order, kasi iba-iba yung nakalagay. Sasabihin mo lang, ito, with everything. Ako, dahil hindi ako kumakain ng tomato, with everything, without tomato. For you! Normally sa Dubai, pag kumakain ako ng shawarma, walang vegetable, meat lang. Dito, surprisingly. Kumakain ako ng vegetable. Ito. Pork. Pag pinili sa Greece, everything is fresh. Ako na lang yung mukhang bilas ha. Dito kami sa Meze Meze. And we are staying in Phoenicia. Actually, pumunta talaga kami dito sa Phoenicia para kumain sa Meze Meze. Meron kasi kami mga listahan ng restaurant na gusto namin kainan. And the good thing about here in Meze Meze, sobrang chill niya. Para siyang iya. And then, the restaurant itself is katabi lang ng chapel, kung makikita ninyo. Diba? Mamaya papakaya. Ayan lang yung chapel. So, kung habang nag-aantay kayo ng mass, kain muna kayo dito sa Meze Meze. Dumating na ang ating starters. We have here salad, my favorite wedges, and then ito yung starters. So, tanong ni Bulak, sabi ni Bulak, balita ko masarap daw yung olives dyan. Ang sagot, dito sa Santorini, kung mapapansin ninyo, maliliit yung olives niya. So, bakit maliliit yung olives sa Santorini? Kasi dito sa Santorini is madalang lang umulan. Madalang lang umulan, so yung olives niya is maliit. Unlike doon sa mga ibang island like Crete or sa Athens, yun madalas umuulan doon. Kaya mapapansin nyo, may makikita kayong malaking olives at maliit na olives. Pero it doesn't matter, pareho namang masarap yun. Pero hindi ako makain ng olives. Pero itatry ko for the sake of this video at para masagot ko ang tanong ni Bulak. And then also, this is croutons or dakos sa Greece. Tapos, eto naman, cherry tomato. Dito din pala sa Santorini, mas cherry tomatoes nila. Bakit? Kasi yung cherry tomato again is my favorite. Yung malaking tomato kasi kakailangan niya ng maraming tubig. Dahil nga hindi maulan dito, maliit na. Kaya cherry tomato. Tikman natin. Matamis daw itong cherry tomato. Cherry tomato. Tikman naman natin yung olives. Bulak, gagawin ko to para sa'yo lang talaga. Maliit lang siya. Malat. Hindi ko siya ma-compare sa ibang olives kasi first time kong kumain ng olives nila. Pero mukhang masarap. So ngayon, eto naman, etong salad na to is Meze Meze salad. Meze Meze yung pangalan ng kanilang restaurant. So I can say, eto yung gawa-gawa din ng salad. So it is a combination of green apple, fig, and then honey mustard yung sauce. Luin natin. Then, tikman natin. So, ayan. Again, hindi ako... Thank you. So, again, hindi ako masalad na tao. Pero syempre, when in Greece, ang laki. Πρώτη μέρα είμαστε όλοι εκεί και οι 10. Γνωρίζω όλους. Το τελευταίο που γνωρίζω ήταν ο Πέτρος Μαλάκα. από την Καλαμάτα. Δεν το πιστεύω. Rembiro. Από μετά την πρώτη μέρα δεν τον ξαναείδα. Yung sauce niya tamang-tama. Το έστελνε όλο. Έβλεψα. Kailangan alamin ni Chef A kung ano yung sauce niya para yun na yung magiging sauce ko. And then, my favorite, potato. This is potato with Parmesan cheese. Dumating na ang aming main dish, ang reason kung bakit na kami nasa Meze Meze.
So this is moussaka. Moussaka is a Greek food also. So para siyang lasagna, pero ang lasagna kasi 'di ba pasta. Dito ang layering niya instead of pasta, zucchini, eggplant, tapos bolognese, tapos yung taas niya is vermicelli. Bechamel. Bechamel. Bechamel sauce. Yeah, bechamel. So, titikman natin ang moussaka. Guys, tikman mo. Tapusin mo na yung video. Tikman mo ang sarap. Talaga? Nanginginig pa. Alamig. Ito yung sinasabi ko sa inyo na church. Kanina, may nagpatunog ng kampana. Akala yata nila, pag nasarapan sila sa meze-meze, kailangan nilang patulogin yung kampana. Church nga yan. Well, ayan guys, yung kinain namin is worth 50 euros. So, approximately 200 dirhams. Hindi na masama. We have our starter, we have our salad, meron kaming moussaka, meron kaming french fries, which is I love the most. And then meron kaming pan-fried pork. Hindi ko pala na-review yung pan-fried pork. Hindi ko siya yung pinaka hindi ko nagustuhan. Paris. You ready? Evaristo. So, kumain tayo ng coffee dito sa Coffee Island. So, Coffee Island, meron Coffee Island sa Waitrose, di ba? Yes. Our restaurant. Oh, wow. Ingleser? Inglesera ka ba? So, Coffee Island, Freddo Cappuccino. Actually, my normal coffee is flat white. Tapos, syempre, dahil nasa Greece tayo, try natin ang kanilang traditional coffee, which is Freddo Cappuccino. Freddo lang talaga siya. Freddo Cappuccino is more infused na. Pansin ko dito, tikman natin. Ang tapang. Pansin ko dito, yung straw nila manipis. Siguro para dahan-dahanin mo lang yung pag-inom mo ng kape. Kasi kapag yung normal na makapal, bigla kang masyak na ganyan. Kapag naman yung ang gamit mo ay yung pangsago, masyak ka na ganyan. Kaya manipis na. Nipis. So nagtanong-tanong ako sa mga driver dito. Sabi ko, kung pupunta ka ng Pirisa, saan ka kakain? Ang sabi nila sa akin sa Aquarius. Una, ito yung nakita ko Aquarius. Sabi ko, parang wala namang kumakain. Naalala ko, yung nga palang mga restaurant dito is dalawa yung side nila. Ito yung side kung saan sila nagluluto yung kitchen. Ito naman yung side kung saan naman yung sea. So, ang dami palang tao sa Aquarius. Dito tayo kakain. Dumating na yung pagkain natin. Ito yung first pasta namin. So, this is called, ang tawag dito? Alio. Aglio garlic spaghetti alla Santorini. So, the reason lang kung bakit siya naging alla Santorini kasi dinagdag nila ng cherry tomato at saka capers. Yung capers dito sa Santorini is wild. Wild! Ganito yung pagkawan. Wild! Ibig sabihin, kahit saan may makikita kang capers dito, tumutubo siya sa kung saan-saan. Kaya maraming capers dito. And then also, may olives. Walang olives. So, ito naman yung chicken gyros. Dito, pag sinabi mong gyros, pork gyros automatically yan. Pero pag gusto mo chicken, sabihin mo chicken gyros. Meron din satsuki, merong tomato. Ito yung tomato na sinasabi ko sa inyo na galing na siya sa ibang island kasi malaki. Ito ang normal na tomato ng mga taga Santorini. So, tikman natin. First, ang chicken. Lambot. Sobrang lambot niya. Ako naman yung kanilang aglio alla Santorini. Kung makikita nyo, parang halos walang sauce, diba? Ay, nakalimutan kong lagyan ng parmesan cheese. Ihabol ko na lang. Again, mas masarap yung... Masarap siya, na-appreciate ko siya, pero yung kakilala kong chef, si Chef A, siya nagturo sa akin ng gumawa ng aglio olio. The best, number one, ang aglio olio.
Hi guys, dito kami ngayon sa The Family dito sa Fira. Isa din to sa mga nirecommend ni Sebastian ng Greece Explain. So dito, parang more on to go siya. Alam mo yun, parang fast food. Pero nakita namin kanina na niluluto din yung pagkain namin. So hindi siya niluluto in bulk. Isa pa rin talaga siyang niluluto. So let's try. Try ko muna itong carbonara. Niluto dito ng di ba? Kakaluto. Anong pizza? Anong pasta? Flat. Linguine. Hindi naman natin ito. Caesar salad. At ang gusto ko sa Caesar salad, may corn. Ang harap. Hindi siya parang fast food. Ayun, the pasta. I'm the pizza. Yung pizza, hindi ko siya masyado matikman. I mean, malasahan kasi naghahalo pa rin yung lasa ng carbonara at saka ng Caesar salad sa bibig ko. Pero mukha naman sa mga thin crust lang.